Magandang gabi mga kapatid. Magandang gabi sa inyong lahat. Pati na yung mga kapatid nating nasa ibang bansa ay binabati ko anuman ang oras ninyo, kagaya ng aking palaging sinasabi sa tuwing tayo mag-aral sa kanyang salita. Kayong nasa ibang bansa, maaaring umaga, hapon ang iyong panahon ngayon, anuman ang oras ay binabati ko kayo. At ngayon ay magpapatuloy tayo sa ating pag-aaral sa salita ng Diyos. Nasa aklat tayo ng Apokalipsis at Kabanatang 3. Dito tayo sa talatang 14 hanggang 22. Yan ang tungkol sa iglesia sa Laodicea. Ito ang pinakahuling iglesia. At perhaps ito ang iglesia na angkop sa ating kapanahunan ngayon. Sapagkat ang 7 iglesia na kanyang sinabi sa atin mula sa iglesia sa Efeso hanggang sa Laodicea ay may kani-kanilang panahon. Sa makatwid sa wikang Ingles, they are arranged in their historical order. Like yung iglesia sa Efeso, it seems yun ay ang unang iglesia sa Jerusalem. Tapos yung iglesia sa Smyrna, Pergamum, yun ang mga iglesia kung saan ang panahon ay nagdulot ng kahirapan sa mga mananampalataya sa mga panahong yahon na tinatawag na madilim na panahon. However, alalahanin natin ang bawat mensahe ng ating Panginoon Jesucristo sa bawat iglesia, although ang bawat iglesia ay angkop sa kani-kanilang panahon. Subalit, merong mensahe rin sa atin. Alinman sa iglesyang yan, habang pinag-aaralan natin, merong mensahe sa ating sarili sa panahon natin. Now, pansinin ninyo itong iglesia na tinatawag na Laodicea. Sabi ng Panginoon, hindi siya malamig o mainit. Gusto ko sana wika niya, ikaw ay malamig o mainit. Subalit, dahil ikaw ay malahininga, lukewarm, I will spew thee out of my mouth, sabi niya. No? So, ang gusto sabihin ng Panginoon unang-una, yung cold, yung malamig, kuminsan ay nagbibigay ginhawa sa isang taong pagod at nasa ilalim ng napakainit na panahon. Yung cold water ay refreshment sa kanyang dibdib. Naging blessing siya sa kanya. Sa gitna ng mainit na panahon, sa gitna ng pagod siya sa paggawa, lalo-lalo na yung mga nagtatrabaho sa parang ay kailangan nila parang refreshment sa kanila ang malamig na tubig, nagiging blessing. On the other hand, yung mainit na tubig ay nagiging gamot din kuminsan sa ating karamdaman, sa ating ubo. So in other words, yung malamig at mainit na tubig ay kailangan ng tao and they are blessing sa kanyang katawan. Now, anong kahulugan niyan sa spiritual? Ang ibig sabihin na yung iglesia sa Laodicea ay hindi nagiging blessing sa kanyang tungkulin bilang isang iglesia, sapagkat ang bawat iglesia may sari-sariling tungkulin. Ano yung tungkulin nila? Na dapat sa pamamagitan nila ay makilala ang ating Panginoon Jesucristo sa kanila, sapagkat siya ang symbol o fountain ng blessing. Siya ang ating kaligtasan, siya ang ating kapatawaran, siya ang pag-asa ng sanlibutan. So yung iglesia ay isang bukod na grupo o entity sa wikang Ingles upang dalhin niya ang mabuting balita ng kaligtasan sa buong sanlibutan. That is the work of the church. Yung command na yung utos ng Panginoon na sabi niya, you make disciples unto all nations, sabi niya, baptizing them in the name of the Father and of the Son and of the Holy Spirit, and lo, I am with you always, even unto the end of the world. Yon ang marching order ng church. But itong iglesia sa Laodicea, hindi obedient doon.
hindi siya naging blessing. Why? Sapagkat ah, masyado siyang masyado siyang nadala sa bagay na material sa buhay niya. Sapagkat alalahanin natin, even tayong mga Kristiyano kuminsan ay nadadala tayo sa luho ng sanlibutan, sa glitter ng sanlibutan. At yan ang gustong-gusto ng laman, and sometimes yan ang naging hadlang kung bakit hindi tayo nagagamit ng Panginoon at hindi tayo nagiging blessing sa mga maraming tao na dapat asikasuhin natin ang kanilang pananampalataya, ang ating Panginoon ay dapat matanggap nila. Yan ay nasa kamay natin at kapangyarihan, sapagkat yon ay nilagay ng Diyos sa atin, hindi sa kamay ng mga angel, kundi sa kamay ng mga mananampalataya, ayan ang church. So, tingnan ninyo, sabi niya, no? I know your deeds, sabi niya sa verse 15. I know your deeds. These are the words of the Amen, the faithful and true witness, and the ruler of God's creation. I know your deeds, that you are neither cold nor hot. I wish you were cold. I wish you were either one or the other. So because you are lukewarm, neither hot nor cold, I am about to spew you out of my mouth. I am about to spew you. So warning yun. Isusuka kita, sabi niya. Dahil useless siya sa sanglibutan ito. Useless siya sa kanyang layunin. At bakit naging useless siya? Sapagkat siya'y masyadong natubunan ng material na bagay. Yon ang nakikita natin sa panahon at sa kapanahunan natin ang modern church ay ganun siya. They seem to be majoring on material things and minoring on spiritual things. Hindi lang yan, parang they were overwhelmed din sa mga material na bagay. Tignan ninyo. Sabi niya, you say I am rich. Yon, sinasabi mo na mayaman ka. So mayaman ang church ngayon. Dahil sinasabi mo mayaman siya. Anong mayaman? Mayaman siya sa material na bagay. Marami siyang pera, marami siyang kayamanan. Sabi niya, you say I am rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. Mayaman ako, hindi ako nangangailangan sapagkat sufficiente ang aking kayamanan. That is the modern church today. Puro material, puro naging parang business na lang ang ating nakikita. And those who are leading the church sa panahon natin ay parang employment sa kanila, hindi calling. Because they cannot serve God without a very good salary na ibibigay ng church. It seems that the spiritual things being left behind and the material things, they are majoring on material things. Halos ang mga iglesia ngayon na puro kasayahan na lamang sa bagay na material. Parang nagpapaliksaan sila sa kagandahan ng kanilang lugar, ng kanilang fellowship. All in the material, mga kapatid. So sabi niya, you say, I'm rich, I have acquired wealth, and do not need a thing. But you do not realize that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Hindi mo nakikita. Bakit hindi niya nakikita yung tunay na kalagayan niya? Na siya ay dukha, na siya ay miserable, na siya ay naked, yung sabi niya. At kaawa-awa ang kalagayan niya, na siya ay bulag. Bakit hindi nakikita yan? Una, sapagkat siya bulag. Anong dahilan bakit naging bulag siya? Sapagkat nabulag siya sa bagay na material na nakalimutan niya ang tungkulin niya bilang isang iglesia. Yan ang ginagawa ni Satan sa panahon natin. Kaya makikita natin hindi lang sa larangan ng ating pamahalaan or social life, kundi in the church itself ay nagiging material ang iglesia.
So mga kapatid, iyan ang sinasabi niya sa Laodicea, and the Laodicean church is blind. Bakit blind siya? What blinded him? What blinded him is sin, and that kind of sin ay yung material na palagi niyang binibigyang diin at binibigyan niyang unang importansya kaysa sa spiritual. And so, sabi niya, you do not realize, hindi mo alam that you are wretched, pitiful, poor, blind, and naked. Hindi mo napapansin. Hindi niya napapansin sapagkat dahil sa mga material na bagay na masyado niyang binibigyang diin. Sa kasayaan, na para bang yung church meetings ngayon ay worldly in character. Meron silang puro mas sarap na pagkain. And dinidisplay nila yung bagay na yan. Even in our mass media, nakikita natin yan. They enjoy, not because they enjoy that they are serving the Lord well, but they enjoy sa kalagayan nilang masaya sila, and they are specializing on wealthy people. Tingnan niyo yan. Bakit hindi nila pinapansin yung grassroots level, yung mga mahihirap na tao. They are always focusing on material na yung mga mayayamang tao sa kanilang iglesia sapagkat yan magagamit nila to accumulate wealth for the church. So sabi niya, hindi mo alam, you do not realize that you are wretched, pitiable, poor, blind, and naked. I counsel you to buy from me gold refined in fire. Yon. I counsel you. Pinapayuhan kita na ikaw ay bumili sa akin ng ginto na nilinis ng apoy. Alam niyo yung ginto, mga kapatid, ay pag nakita mo yung ginto ay marumi. But ay yung gintong yan halos kapag dumadaan sa apoy, nasusunog. Ano yung nasusunog? Hindi yung ginto. Ang nasusunog yung dumi, yung impurity. Kaya when the gold pass on fire, lalong kumikintab ang gold na yan. So, yun ang sabi ni Peter sa 1 Peter, na sabi niya, 1 Peter chapter 1 verse 7 and 8, sabi niya, yung pananampalataya ninyo ay parang gintong dumadaan sa apoy upang lalong maging makintab at kaaya-aya. Yun ang kailangan nila. Yung pananampalatayang yung pananampalatayang yung pananampalatayang banal. Yung pananampalatayang sumusunod sa katuwiran ng Panginoon. Yung pananampalatayang nakapokus sa Panginoon. Bagamat dumadanas ng kahirapan, ay lalong kumikintab na parang ginto. Yun ang dapat nilang asikasuhan. Dapat ang asikasuhan nila hindi material, kundi spiritual. Kung paano may dala si Kristo sa mga tao, kung paano mamuhay silang isang banal na pamumuhay, iwalay sa sanglibutan. Iyon ang sinasabi niya. The Christian must live a separated life, and living a separated life is the cost of persecution. Kaya mahalaga, kung meron mang ginto ang church, ay dapat magamit sa mission ng church upang ating madatna ng mga tao maging sa liblib na lugar nang sa ganon ay ma-share natin ang Panginoon. And secondly, as we share God, they should see in our lives that we are living a holy life, entirely dependent upon God, and makikita nila ang pagmamahal sa isa't isa sa atin. And all of those are termed as gold refined in fire. Yun ang sinasabi niya. So sabi niya, I counsel you to buy from me gold refined in fire so you can become rich. So yun ang tunay na kayamanan. Ano ba yung tunay na kayamanan? Hindi yung kayamanan sa mundo, kundi yung kayamanan sa Panginoon. At tayo yung kayamanan sa Panginoon, yung buhay na matuwid, yung buhay na naglilingkod sa Panginoon, yung buhay na nagiging blessing ka sa mga tao. Dahil
ikaw ay ginagamit ng Diyos upang madala ang bawat taong yan sa paanan ng Panginoon. And that is what we call rich in the Lord, Rich sa blessing sa Panginoon, hindi sa material na bagay. Lalong-lalo na sa kapanahonan natin, ang sanglibutan ay nakabalot sa kadiliman. Ang mga tao ay wala nang interes sa espiritual. Kung reliyoso man sila, parang palamuti lang ang relihiyon nila. Yung kanilang relihiyon is yung kanilang mga bagay na tunay na pamumuhay nila is guys in the name religion. Religious sila. Subalit hindi nakikita sa buhay nila. Tingnan ninyo ang relihiyon ngayon. Karamihan sila ang nagiging adlang sa paglago ng ating bansa. Sila ang adlang kung bakit tayo makapamili ng mga leader natin na godly leaders na upang ang ating bansa ay maging blessing sa Panginoon. Religion today ay ginagamit nila sa politika. Kahit masama ang isang taong kandidato, ang mga reliyon ngayon basta gusto nila ay siya ang mananalo. And that is evil, mga kapatid, na ini-impluensya nila yung kanilang member, dinidikta nila yung kanilang member sa maling paraan, sa mga maling bagay, na siya ang naging sanhi ng lalong kahirapan ng ating sanlibutan. So sabi niya, gold refined in fire so that you become rich, and white clothes to wear. Ano yung white clothes to wear? Hindi ba alam natin ang Panginoong Jesucristo? Tayo ay makasalanan. Subalit kung ating tanggapin siya bilang ating Panginoon at tagapagligtas, tayo ay tatakpan niya sa ating karumhan. Kumbaga, ang ating damit ay marumi, ayan ay larawan ng ating kasalanan. Kapag tinanggap natin siya, we will be covered by white clothes, which is the righteousness of Jesus Christ our Lord. Yun ang sinasabi ng Prophet Isaiah, chapter 61, ng Prophet Isaiah. Tingnan niyo, babasahin ko sa inyo mga kapatid. Isaiah chapter 61. Babasahin ko ito sa inyo sa wikang Tagalog. Sabi niya, ako'y nagagalak na mainam sa Panginoon. Ang aking kaluluwa ay magagalak sa aking Diyos sapagkat binihisan niya ako ng mga damit ng kaligtasan, katuwiran, kanyang, sabi niya, kanyang tinakpan ako ng balabal ng katuwiran. Gaya ng kasintahang lalaki na nagpuputong ng putong na bulaklak at gaya ng kasintahang babae na nanggagayak ng kanyang mga hiyas. Tayo ay tinakpan niya sa isang puting damit upang ang ating kasalanan, ang ating karumuhan ay hindi makita. Ganyan ang ating kalagayan sa harap ng Diyos. Tayo makasalanan, subalit nang si Kristo'y tanggapin natin bilang Panginoon natin, hindi na nakikita ang kasalanan natin sapagkat tayo nasa loob ni Kristo. Kaya ang puting balabal, yung puting damit na itinakip sa atin ay walang iba kundi ang ating Panginoong Hesus. Sapagkat ngayon ay nakikita tayo ng Diyos kay Kristo. Kaya ligtas tayo, kaya wala na tayong parusa. Sabi nga ng Roma 8:1, wala na ngang parusa. Kanino? Sa mga nakipagkaisa kay Kristo Jesus. Sa mga tuwid, wala na ngang parusa sa mga taong nasa loob ni Kristo. Yan ang meaning ng English. There is therefore now no condemnation to those who are in Christ Jesus. Nasa loob tayo ni Kristo. Kaya meron tayong katiyakan sa langit. Meron tayong katiyakan na hindi tayo harap sa kahatulan. There is therefore now no more judgment to those who are in Christ Jesus. Yan ang sinasabi ng Revelations sa church sa Laodicea. Mahalaga yon. I counsel you to, sabi niya, I counsel you to buy white clothes to wear. So you can cover your shameful nakedness. Yun ang sinasabi niya. Ang problema sa mga churches ngayon ay they profess to be member of a church, but whether
ay nagkaroon sila ng experience na tinanggap na nila si Kristo bilang Panginoon nila at tagapagligtas. Hindi nila matiyak. Kaya ang nangyayari, mga kapatid, puro religion na lang. Subalit wala si Kristo. Yun ang nangyayari. Kaya, religion ay kalat sa buong mundo. Subalit, ang tunay na buhay na bago ay mga ilan lang sa maraming tao dito sa sanglibutan. Because they thought that religion is enough without any experience of meeting Christ as their Savior, without any experience of repenting of their sins, and receive the Lord Jesus Christ as their Lord and Savior. That is the white garment. Yun ang problema. So sabi niya sa Laodicea, dapat, sabi niya, magkaroon ka ng white clothes to wear so you can cover your shamefulness. So, upang takpan niya ang iyong nakedness. What is nakedness? Yung sin. Kumbaga, marumi ang aking damit, kailangan matakpan yan at binigyan ako ng Panginoon ng isang toga na puti upang hindi makita ang aking karuman. And that puting toga ay no other than the Lord Jesus Christ. That's why every believer who truly accept or receive Christ by faith is now in Jesus Christ alone. Kaya yung mga epistle ni Apostle Paul, palagi ninyong makikita in Christ Jesus. In Christ Jesus, we are in nasa loob ni Kristo. Kaya meron tayong katiyakan sa langit dahil si Kristo ang nakikita sa atin. So ano pa yung sinabi niya? Sabi niya, meron kang gamot sa iyong mga mata upang makita mo. Yon, mga paid sa mata upang makita mo because we are blind. By nature, we are blind spiritually. Kaya hindi natin naintindihan ang salita ng Diyos because we are blind. Only noong nakilala natin si Kristo na ang ating mga matay nabuksan sa katotohanan sa kanyang mga salita. And today we enjoy reading the Bible because we understand it. Before we came to know Christ, hindi natin naunawa ng Bible. Maraming mga intellectual people that read the Bible, they interpret the Bible according to their intelligence. Subalit, tayong mga tunay na tumanggap kay Kristo na binuksan ng Diyos ang mata niya, ang mata natin. Nakikita natin ang katotohanan. We appreciate the Word of God, the Bible, and we obey it. Yun ang sabi niya. So sabi niya, and salve to put on your eyes so you can see. Sabi niya sa verse 18, I counsel you to buy from me gold refined in the fire, so you can become rich, and white clothes to wear, so you cover your shameful nakedness, and salve to put on your eyes so you can see. Yung gamot ay ilagay mo sa mata upang ikaw ay makakita. Eh sabi niya sa panghuli, like any other church na sinabi ko sa inyo, sa mga churches na ito, merong kahit konting tao lamang sa loob ng iglesia na tunay na mananampalataya. Mga taong dati ay worldly sila pero dahil nagsisi sila sa kanilang kalagayan at nakakilala silang tunay kay Kristo bilang Panginoon nila tagapagligtas. Yung church na yan, tandaan nyo, kahit 3 lang o 2 ang tunay na Kristiyano, it is still a church. Kaya sabi ng Panginoon, where 2 or 3 are gathered in my name, there am I in the midst of them. At yung konting taong yan, na member ng bawat church na binasa natin, they are called the remnants. Tayo ay mga talagang tunay na nananampalataya sa Diyos. At kung magkasala man sila, ay handa silang magsisi sa kanilang pagkakasala. Kaya sabi niya, those whom I love, I rebuke and discipline. Kung minsan tayo ay pinapalo ng Panginoon,
dapat tayong pasalamat sapagkat ang pagpapalo niya na indikasyon na tayo mga anak niya at gusto niya tayong ilagay sa tamang daan. Sometimes the Lord, papaluin tayo upang magising tayo sa ating kalagayan. Even we are Christians, sometimes tayo nakakatulog din dahil sa kagustuhan ng laman at ang gustuhan ng mata na ino-offer ng sanlibutan ito. Lalong-lalo na kapag yumaman tayo kung minsan materially, mag-iiba yung ating landas. So sabi niya, those I love, I rebuke and discipline. Dinidisiplina na tayo. So be earnest and repent. Magsisi kayo. Nandito ako, sabi niya. Ako'y nasa labas ng pintuan. Tignan ninyo, he is outside the church. Dapat sana ang Panginoon is inside the church and he is the gem of the church. Siya ang dapat nakaupo sa trono ng iglesia. Siya ang ulo ng iglesia. Siya ang nagdidikta sa iglesia. Bakit dito, nasa labas siya? Yan ang modern church. Hindi si Kristo ang nagdidikta sa kanila, kundi ang tao, yung mga pinuno nila na sinasamba nila. And they rely upon their superior instead na mag-rely sila sa Bible. Instead na mag-rely sila sa ating Panginoong Hesus. Ang sinusunod nila ay ang kanilang hierarchy. Yun ang problema ng modern church today. They are slave of their own religion. Alalahanin natin, the church is not an infallible guidance in matters of faith and morals, kundi ang Bible, ang ating Panginoong Hesus. Maaaring magkamali ang church. So the church shall not dictate the Bible, but the Bible shall dictate the church. Yan ang problema sa Laodicea. So sabi niya, here I am, I stand at the door and knock. Kumakatok siya. Gusto niyang pumasok. Kumakatok siya sa ating puso. Na kuminsan dahil sa luho ng sanlibutan at kasalanan at sa kagustuhan ng laman, kuminsan nasa labas si Kristo, hindi nakaupo sa trono ng ating puso. Alahalanin natin mga kapatid, kapag si Kristo ay umalis sa ating puso, merong mga damo ng kasalanan na usbong sa ating puso. At kapag tayo nagsisi, ang mga yan ay dapat nating bunutin upang si Kristo ay pumasok sa atin. Pero ang problema, habang binubunot natin ang bawat isa ay dumudugo. Kaya mahirap ialis yung ating makalamang pagnanais. That is why the Lord Jesus Christ cannot enter our hearts. Dahil merong mga abala na hindi natin matalikuran. Yun ang mga problema. Kung bubunutin man natin ang mga bagay na naidudugo, masakit para sa atin na hindi natin kayang talikuran upang si Kristo ang siyang umupo sa puso natin. Maraming mga bagay na hindi natin kayang talikuran. Marami, yung mga mahal natin sa buhay, yung ating mga kaibigan, yung ating lahat-lahat na mga business natin, yung mga kayamanan natin. We cannot let those things go so that Christ will enter our hearts and be the Lord of our lives. So sabi niya, I stand at the door and knock. If anyone hears my voice and opens the door, I will come into him. Pero kung marinig natin ang kahalagaan ng kanyang pagnanais na pumasok sa buhay natin upang siyang maging Panginoon natin, yan ang tunay na fountain ng kapayapaan at kagalakan sa buhay kung siya nasa atin. Yan ang tunay na kagalakan at kapayapaan. Yon ang tunay na kagalakan ng buhay kung siya ay nakaupo. At sabi niya, I will come and eat with that person and they with me. Anong gusto sabihin ng eat? Ako'y papasok at kakain akong kasama niya. Yun, that is fellowship. And fellowship with Christ ay nandoon yung tunay na kagalakan. Outside Christ, there is no kagalakan. Rejoice in the Lord always. And again I say, rejoice. Outside Christ, there is no rejoicing.
only in Christ Jesus our Lord. Kaya dapat kahit Kristiyano tayo kung minsan is outside ourselves. He should have been he should have been sitting in the throne of our hearts. But because of many things na inaasikaso natin at binibigyan nating halaga sa buhay natin kuminsan, ay nakakalimutan natin that we are driving Christ outside our hearts. So sabi niya, I will come in and eat with him, that person, and they with me. That's fellowship. To the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne. Tingnan nyo, no? Yung fellowship pa rin. Dahil doon sa huling araw, kapag nandyan na yung 1,000 kaharian ng Diyos, Revelation chapter 20 verse 6, sabi niya, we will reign with Christ with him forever. Tayo maghaharing kasama niya. Tayo luupo sa tabi ng kanyang luklukan. So sabi niya sa Laodicea, to the one who is victorious, I will give the right to sit with me on my throne, just as I was victorious and sat down with my Father in his throne. Whoever has ears, let them hear what the Spirit says to the churches. Yun ang una. Mahalaga yung sinasabi niya. Lahat ng may pagkinig ay makinig. That means what he is telling us is important and very serious sa bawat isa sa atin. So mga kapatid, yan ang last church, Laodicea. And let us read chapter 4 next Sunday, Lord willing. At tayo manalangin muna. Dakila naming Ama, muli po'y nagpapasalamat kami sa iyo ngayong gabi ito. Pagpalain mo po kami. At ikaw sanang siyang magturo sa amin upang aming maliwanagan ang iyong mga kagustuhan, ang iyong mga kalooban. Sapagkat yan ang aming kaligayahan sa buhay at kalakasan sa buhay, ang iyong mga salita. Pagpalain mo po kami sa pangalan ng aming Panginoon Jesus. Amen.